So tayo makakaupo na po sa pamagat ng mensahe. So all about do it heartily to the Lord. So sa paggawa po natin, maging saan man tayo gumagawa, ay nawa lagi nating isipin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Gawin natin ng buong puso para sa Panginoon. Whether sa bahay ka lang, anumang ginagawa mo sa iyong bahay, nawa iniisip mo na ang ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Maring ako ay nag-aaral. Sa iyong pag-aaral, nawa iniisip mo na yan ay ginagawa mo para sa ating Panginoon. O maging sa trabaho man, kung kayo man ay nagtatrabaho, bilang mga mananampalataya, nawa isipin nyo yung inyong pagtatrabaho ay ginagawa nyo yan para sa ating Panginoon. So yan po yung ibig sabihin, do it heartily as to the Lord. Alam nyo kasi pagka ang tao gumagawa na wala sa puso at hindi niya ginagawa para sa ating Panginoon, ito po yung mga signs. Una-una, andyan po yung pagrereklamo o pagmemermer. Alam niyo yung mermer? Yung may mga lumalabas sa bibig na minsan hindi mo maintindihan. Okay? No, pero yan ay puno ng pagrereklamo. At pag ang isang tao ay gumagawa na puro reklamo, una-una hindi yan masaya sa kanyang ginagawa. Tama po ba? Gumagawa ka para sa ating Panginoon. Kung ikaw ay gumagawa para sa Panginoon, masaya ka dapat. Pero yan po yung nangyayari kasi pag hindi natin ginagawa yung mga gawain natin for the Lord, ay may pagkakataon na puro reklamo tayo. Sa halip na masaya tayo, umaawit na ginagawa yung ating ginagawa, ay andoon na masama yung loob natin. Kaya nga tayo nagreklamo dahil masama yung loob natin. Tama po ba? Ay sabi mo, huwag na lang tayong gumawa kung masama yung loob natin. Okay. Pero napakaganda po kung masaya tayong gumagawa at ang ginagawa natin ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. So doon po maalis po yung pagrereklamo. Hindi lang doon po nasisinag o nalalaman na ang isang tao ay gumagawa hindi para sa Panginoon, kundi pagka gumagawa with reservation ang isang tao, hindi po niya ginagawa yan para sa ating Panginoon. Ano ba yung with reservation? Yung pong kulang yung kanyang ginagawa, hindi niya binibigay ang lahat. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, do it heartily as to the Lord. So pagka tayo ay gumawa, dapat ibigay po natin yung lahat natin. Yung lakas natin, karunungan natin, yung kasipagan natin sa ating paggawa. Kasi ang pinaglilingkuran nga natin ay ang Panginoon. Sabi ko kahit sa pag-aaral yan, ibigay mo yung the best mo kasi nag-aaral ka para sa Panginoon, hindi para sa iyong sarili. Maging sa iyong pagtatrabaho, sinasahuran ka man, hindi ka nagtatrabaho para doon sila nagpapasahod sa iyo. Kundi dapat bilang isang mananampalataya, nagtatrabaho ka para sa ating Panginoon. Knowing na ikaw ay nagtatrabaho para sa ating Panginoon, trabaho ka na walang reservation. Inibigay mo yung iyong lahat para sa purihan at kaluwalhatian ng Diyos. We are not doing things heartily for the Lord if we do the things with complaining or murmuring, with reservation, or by saying, let others do the rest. Diba may mga ganyan, nagtrabaho nga, maya-maya, pagod na ako na lang ng ako, yung iba naman. May mga ganyan ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ating Panginoon, hindi mo yan iisipin na ikaw na lang at ikaw. Masaya ka na gumagawa at naglilingkod para sa ating Panginoon. Pero marami pong ganyan eh. Ako na lang ang inuutusan, ako na lang ang gumagawa lahat. Hindi ba pwede yung iba naman? Ang dami ko nang natapos. Yung iba naman. Pero yan po ay hindi po patanggap-tanggap sa ating Panginoon. Yan. So kagaya niyan sa paglilingkod, kaming mga pastor, hindi namin pwedeng sabihin yan, iba naman. Kasi may gawain na ipinagkatiwala sa amin ng ating Panginoon at yun ay dapat gawin namin na hindi iniisip yung iba naman ang gagawa.
Okay? So sasabihin ko, more than 20 years na akong nagpapastor. Iba naman ang magpastor. O parang gumagawa ko rito na hindi pala ako naglilingkod sa ating Panginoon. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, wala pong katapusan yan. Hanggang sa tayo ay kunin ng ating Panginoon. Kasi nga, sabi nga ng banal na kasulatan sa verse 22, servants. Alam niyo po, tayo bilang mga nanampalataya ay servant po tayo. Wala pong mananampalataya na hindi servant. Lahat po tayo ay servant ng ating Panginoon. Hindi man tayo lingkod ng Diyos kagaya ko. Hindi man tayo worker ng church. Nagtatrabaho tayo sa secular. Pero you are still a servant of the Lord. At anuman ang ginagawa mo, sabi ng banal na kasulatan, gawin mo yan ng buong puso para sa ating Panginoon. Walang reklamo, walang reservation, at walang pagsasabi, ako na lang lagi. Okay. Dapat nga kung tayo ay binigyan ng gawain, masaya tayo na gumagawa kasi pribilehiyo po yan na ibinibigay sa atin. Okay. So, bakit di natin gawin ng may kagalakan? So, yan nga po yung pang-apat dito, by saying, I am the one only doing, let others do also. So, yan po yung mga nakikita natin. Ipinapasa na natin yung gawain na para pag tayo ay napakarami ng ginawa. Ganon po yung attitude natin. Hindi po natin masasabi kagaya ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ayan po yung sinasabi riyan. Pagka tayo po ay hindi gumagawa ng buong puso para sa ating Panginoon. So, lahat na lang ng iniisip natin ay para sa ating sarili. And we are instructed to do things heartily for the Lord and not to do things for men. Kaya ang sabi rito sa ating text, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Maliwanag po, hindi po dapat para sa tao. Pero yan po kasi yung practice, kaugalian na ng tao, na kung sino yung amo, okay, yun po yung servant naman ay gumagawa para sa amo. Ayan, pero tayo bilang mga Kristiyano kasi meron tayong pinakaamo na tinuturo ng banal na kasulatan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi nga ng Paiso Kristo, call no man your master upon the earth. Bakit? Kasi iisa nga lang talaga yung master natin. Hindi po itong nagpapasahod sa atin o sino man dyan na authority sa ating buhay dito sa mundo, kundi ating Panginoon. Siya po yung pinaka-authority natin. Siya po yung pinaka-master natin. Kasi kung meron pa tayong ibang master, pwedeng sa kanila tayong maglingkod, pwedeng lahat ng gagawin natin para sa kanila at hindi na para sa ating Panginoon. Wala tayong susundin kundi yung master natin dito sa lupa. At hindi na yung ating Panginoon. Naging kaagaw na sila ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, you cannot serve ye shall not have two masters. Ayan. For either you will hate the one and love the other. You cannot serve God and mammon. Yan po ang sinasabi sa Matthew chapter 6. Now, how are we going to do things certainly for the Lord? So, ayan po yung ating sasagutin ngayon. Paano nga ba natin gagawin? Yung sinasabi rito gawin natin ng buong puso para sa ating Panginoon. Dito po yung mga basic principles of doing things heartily for the Lord. At una po na prinsipyo is that do things giving God the priority. Nawa sa lahat ng ating paggawa, pinaprioritize natin lagi ang ating Panginoon. Ibig sabihin sa isip natin, lagi, hindi yung ating master, hindi po yung teacher natin. Kung halimbawa kayo ay nag-aaral, paano po nyo maipaprioritize ang Panginoon sa inyong pag-aaral? So mag-aral kayo,
Kung kayo ay nag-aaral para sa Panginoon, yan po yung iniisip nyo. At dahil nag-aaral kayo para sa ating Panginoon, now, meron din kayong panahon para sa ating Panginoon. Kasi napapansin ko, maraming mga nag-aaral ngayon na hindi po talaga nakakatapos ng buong maghapon sa church. So, sa halip na babalik pa, mag-i-stay sa church para sa mga iba pang activity sa hapon, laging sinasabi, may gawain kami sa school. May mga assignment kami. May mga project kami. Bakit po ganon? Ang kadahilanan, hindi talaga nila priority ang Panginoon. Kasi meron din naman mga estudyante na nakakapanatili naman dito sa church. At wala namang sinasabing may assignment sila o may mga project. Anong dahilan? Hindi ang Panginoon ang priority ng kanilang buhay. Okay. So paano natin magagawa ang mga bagay ng buong puso sa Panginoon kung hindi naman siya yung priority natin? Meron tayong mas priority. Nalulungkot ako minsan dahil may mga ganyan po na nangyayari, may mga estudyante na talagang ayaw umattend ng hapon sa kadahilan na may gusto silang gawin. Ayan. Ewan ko, baka nga yung pag-aaral na lang nila ang kanilang alibay, pero hindi naman talaga yon. Talagang ayaw lang nila. So paano kapag papalain ng Panginoon sa iyong pag-aaral? Hindi mo masasabi na andyan yung blessing ng Panginoon sa iyo. So hindi naman siya yung priority mo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Kung sa inyo ng karunungan, sa iyong pag-aaral, siya ay nagpapaintindi sa inyo yung mga lesson nyo. Siya ay nagbibigay sa inyo ng karunungan, kaalaman upang gawin anuman yung mga bagay na dapat nyong gawin. Tapos, hindi nyo siya pinaprioritize. Sometimes, may mga nagtatrabaho rin. Kaya na inaagaw ng kanilang trabaho, yung kanilang pagsasamba sa ating Panginoon. Tingnan nyo rito, ang sabi rito sa verse 22, servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as man pleasures, but in singleness of heart, fearing God. Yung sinabi ritong fearing God, yan po yung pinaka central passage natin, yung fearing God. Ibig sabihin, kung talagang meron kang takot sa Diyos, gagawin mo mga bagay na ginagawa mo ng buong puso sa Kanya. At binibigay mo sa Kanya yung priority. Hindi po second option lamang ang ating Panginoon. Hindi po third option lamang ang ating Panginoon. Sabi nga roon sa Matthew 6:33, and we know na, ano ba yan? But seek ye first the kingdom of God. Sabi rin, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung lahat ng bagay na ito maidadagdag sa iyo? Lahat po ng mga ninanasa natin, lahat po ng mga inaasam natin. Tagumpay sa pagtatrabaho, tagumpay sa pag-aaral, o anumang bagay na inaasam natin, yan po yung idadagdag ng Panginoon sa atin. Yung mga bagay na yan. Basta't unahin natin ang ating Panginoon. Napakasimple po yan na turuan ng ating Panginoon na kung saan nahihirapan tayo na sundin isa buhay. Bakit? Kasi hindi tayo nakatuon sa Panginoon, kundi nakatuon tayo doon sa mga inaasam natin. So yung mga inaasam natin, isipin natin, walang ibang pwedeng bigay niyan sa atin, walang ibang pwedeng kaloob niyan sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Because He is the source of everything. Lalahanin natin lagi yan. Hindi mo yan pwedeng i-produce para sa'yo. Promotion sa trabaho, promotion sa pag-aaral. Di ba, meron din promotion sa pag-aaral? Sabi ng Biblia, ang promotion ang gagaling sa Diyos. Paano ipagkakaloob ng Panginoon sa atin yan? Kung siya naman ay hinuhuli natin.
So, giving God the priority is that we are to make it our habit. Ano po yung habit? Ano ba yung Tagalog ng habit? Gawi. Tama ba? Ano ba yung mga gawin natin? Sige, magkuhan nga kayo. Ano yung mga gawin natin? Maligo. Yan. Ano pa? Kumain. Yan. Marami. Meron pa nga dyan habit na masama eh. Yung magmura. Kahit wala namang minumura. Sa tuwing magtatapos yung kanyang sinasabi, may mura. O kaya, pero naging habit na nga. Ritual kung ibig sabihin. Na ibig sabihin yung pagbibigay natin ng priority sa ating, pag gawin natin, habit natin. Pag-habit mo yan, nasa sayo na yan. Okay. At kung alam niyo ba kung ano yung mahirap tanggalin sa atin at baguhin, yan po yung habit. Yan. Kung ano yung nakagawian natin, nakasanayan. At dapat, gano'n din po tayo pagdating sa pagbibigay sa Panginoon sa priority. Para sa gano'n, sa anumang kapanahunan, ay hindi po tayo matukso na ilagay ang Panginoon sa pangalawa, pangatlo, pang-apat o panghuli. Laging siya yung nasa una. Kasi kung may mga darating sa atin, halimbawa, sa mga nag-aaral, o sa linggo, sasabihin ng teacher nyo, hindi naman kayo babagsak, punta kayo rito sa school. Ikaw, mananampalataya ka. May utos sa iyo ang Panginoon na kailangan mo na sa bahay-sambahan upang manambahan sa Kanya. Ano ang gagawin mo? Kung ang Panginoon ang priority mo, babaliwalain mo yung sinabi ng iyong teacher at pupunta ka sa bahay-sambahan. Kasi mas natatakot ka sa Diyos kaysa sa teacher mo. Kaso, madalas dyan, mas natatakot pa yung estudyante sa kanyang teacher kaysa sa Panginoon. Pambira. Pwede nga hipuin ng Panginoon yung puso ng teacher eh. Para payagan ka, huwag na lang sumali. Magpaalam pa sa, ma'am, hindi po ako makaka-attend sa linggo kasi meron ko po kaming panambahan. Pasensya na po. Pero hindi po ako pupunta dito sa school. Hindi ko po gagawin yung pinapagawa nyo sa linggo. Pagkaroon po tayo ng paninindigan para sa ating Panginoon. Pero para magkaroon tayo ng paninindigan, dapat maging habit natin na gawin ang Panginoon bilang ating priority. Kasi kung hindi maging habit yan, pwedeng bigyan natin priority ngayon ang Panginoon. Sa susunod, hindi naman. Isipin natin, ay paminsan-minsan lang naman yan, na hindi ko atin naintindihan lang ng Panginoon. Ganon tayo mga tuwiran, hindi natin habit na ilagay ang Panginoon bilang ating priority. Maging sa mga pagtatrabaho natin, minsan, nire-require tayo ng boss natin na pumasok ng araw ng linggo. Okay? So, dapat ba napagbigyan yung boss? Dapat hindi. Laging pinagbibigyan natin ang ating Panginoon. Yan po. Kaya make it a habit. Not only make it a habit, but make it a practice. Talaga yan po yung i-practice natin na gawing priority ang ating Panginoon. Okay. So, pag sinabing practice, yun na pa talaga yung ginagawa mo, pinapractice mo. Okay. So, hindi na mababago yan. Kasi nasasanay ka na. Yan na yung nakasanayan mo. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Kasi tinuruan ka na ng Panginoon na ibigay sa Kanya yung priority sa iyong buhay. Pero kung hindi mo yan mapapractice talaga, ay pwedeng unahin mo siya ngayon, sa susunod hindi naman. Ganyan din po. Kasi yung sinasabi nga rito, fearing God. So yung pagkatakot natin sa Diyos, hindi po dapat nawawala yan. Laging nandyan. Biro nyo, may sinabi kasi rito sa verse 23 at 24, 25, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Meron siyang sinasabing reward para doon sa naglalagay sa kanya bilang kanilang priority. Ibig sabihin, gumagawa, naglilingkod ng buong puso para sa ating Panginoon.
Pero tignan nyo rito sa 25. Sabi rito, but he that doeth wrong, gumagawa ng mali. Sabi rito, gumagawa ka, pero hindi ang Diyos ang iniisip mong pinaglilingkuran. Yun po yung ibig sabihin nito. Anong sinasabi riyan? Shall receive for the wrong which he hath done. Meron din ibibigay ang Panginoon para sa mali na iyong ginagawa. Naglingkod ka, pero hindi ang Diyos ang iniisip mong pinaglilingkuran. Merong ibibigay ang Panginoon sa iyo, pero hindi ka matutuwa. Ibig sabihin yan. Kasi hindi po magbubunga ng maganda ang mali. Tama po ba? Ang ibubunga ng mali, masama. Yan po yung isipin natin. Kaya sabi rito, for he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. And there is no respect of person. Para sa Panginoon, wala pong sinisino ang ating Panginoon. Ay ito naman, dati naman gumagawa na ng tama ito eh. Dati naman naglilingkod na para sa akin eh. Ngayon lang naman, i-spare ko muna siya. Hindi po ganun ang ating Panginoong sinasabi, and there is no respect of person. Makita natin, kung nagbabasa tayo ng Biblia sa Old Testament, yan, pagka gumawa ng mali yung isang tao, kahit man sabihin natin, ang daming ginawa para sa ating Panginoon. Hindi po ini-spare yan ng Panginoon. Si David, sabihin na lang natin, tinaguri ang man after God's own heart. Ano ang nangyari? Nung siya ay gumawa ng masama, nagkasala, tinanggap niya kung ano yung kaparusahan na idinulot ng kanyang pagkakamali. Yung anak niya, kay Bathsheba, kinuha ng Panginoon. Pangalawa, nagrebelde yung anak niyang si Absalom. Nagrebelde sa kanya. Kinalaban siya. Sa isang tatay, isang pinakamasakit na karanasan na yung anak ay magrebelde sa ama. Pero nangyari yan kay David. Dahil lang sa kanyang pagkakamali. So hindi maganda yung tinanggap niya doon sa pagkakamali niya. At talagang pinagsisihan niya yon. So, make it our practice, make it our life. Ibig sabihin, buong buhay natin dito sa mundo, gawin natin lagi ang Panginoon ang ating priority. Yan. Yan dapat, hindi na magbabago yan. Habang nandito tayo, saan man tayo napunta, ano man ginagawa natin, dapat ang Panginoon ang priority natin. Yan po yung isa sa mga basic principles of doing things heartily for the Lord. Pangalawa po is not do things for God's pleasure. Sabi nga rito, fearing God. Na tayo ay gumagawa tayo para sa ating Panginoon na iniisip natin na siya po yung ating binibigyan ng kaluguran. Okay, paano kaya tayo magtrabaho? Paano kaya tayo gumawa na ang Panginoon na nakakita sa atin ay nalulugod? Pwede kaya yung gagawa tayo tapos nagrereklamo? Nagmemermer? Ang pagmemermer ay sin. At kung mababasa natin sa banal na kasulatan yung mga Israelite, Hudyo noon, sila ay naglalakbay papunta sa Kanaan. So andoon, pinoprotektahan sila ng Panginoon. Andoon na sila ay sinusustenan ng ating Panginoon ng pagkain. Pero ang dami silang reklamo. Ang dami silang murmuring. At malinaw na yung murmuring ay ayaw na ayaw ng ating Panginoon. O kaya gagawa tayo na mayroong reservation, paano pa yung reservation? Halimbawa may ginawa ka, nagugas ka ng pinggan. Siyempre hindi lang pinggan ang hugasan. Ano pa yung mga dapat hugasan? May kaldero, kasirola. Tama po ba? Okay. So naghugas ka na, tapos hinugasan mo lang yung pinagkainan mo.
Yung iba hindi mo na hinugasan. That is doing things with reservation. Hindi ka masaya sa iyong ginagawa at hindi mo yan ginagawa para sa ating Panginoon, hindi matutuwa ang Panginoon sa iyo yan, sa iyong ginagawa. Paano matuwa ang Panginoon sa paghuhugas mo na ginagawa mo? Lahat ng dapat hugasan, hugasan mo ng masaya. Yan. Na hindi yung naghihimagsik yung iyong kalooban. Na hindi yung masama ang loob mo. Masaya. Maawit ka pa habang ginagawa mo yan. Ayan po. Para sa ganun, ang Diyos po ay matuwa sa iyo. Ganun po ang paggawa, heartily for the Lord. Okay? So, when we do things for God's pleasure, we are doing things not for our own pleasure. Kaya hindi natin ginagawa yung isang bagay para sa ating sariling kaluguran. Dito po sa 1 Samuel, tignan natin, may mga bagay kung gustong ipakita sa atin dito. Sa chapter 5, chapter 1, five to 6. Ay dito po sa 2 Samuel. 2 Samuel po ito, hindi po 1 Samuel ha. Sorry. Second Samuel, chapter 1, verse 5 hanggang 16. Medyo mahaba ito. Ito kasi ay pagkatapos na sila Saul at mga anak niya ay namatay. Natalo yung Israel. Ito ngayon sabi rito sa verse 5 hanggang 16. Masay. And David said unto the young man that told him, how knowest thou that Saul and Jonathan his son be dead? So merong pumunta kay David, nag-report na si David, mga anak niya ay namatay. Kaya tinatanong ni David, paano mo nalaman? Nagkwento ngayon ito. And the young man that told him said, as I happened by chance upon Mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear. And lo, the chariots of horsemen followed hard after him. And when he looked behind him, he saw me and called unto me, and I answered him. And I answered, here am I. And he said unto me, who art thou? And I answered him, I am an Amalekite. He said unto me again, stand, I pray thee, upon me, and slay me, for anguish is come upon me, because my life is yet whole in me. Pero ito pong kwentong ito, hindi po yan totoo ang nangyari. Kwento-kwento lang nitong taong ito kasi nga, gusto niya malugod sa kanya si David. Meron siyang gustong makamtan kay David. Kasi dala-dala niya yung kuruna ni Saul para ibigay kay David. At alam niya, galit si Saul kay David. Magkaaway sila pero hindi naman galit si David kay Saul. Yun yung hindi alam nitong taong ito. So akala niya, matutuwa si David sa kanya, siyempre bibigyan siya ng kabuya. Okay. So nagkwento siya ngayon ng hindi tama. Na sabi rito, ituloy natin. So I stood, sabi sa verse 10, upon him and slew him. Siya mismo nagsabi na kanyang pinatay si Saul. Dahil hiningi nga ni Saul na patayin siya. Okay. Because I was sure that he could not live after that he was fallen. And I took the crown that was upon his head and the bracelet that was in his arm, and I brought them thither to my Lord. Kinuha ko yung crown niya, yung bracelet niya, ito ngayon, para sa'yo. Haring David. How? So gusto niyang ma-please sa kanya si David. Alam niyo, kung ang iniisip niya rito na ipiplease ang Panginoon, hindi niya gagawin yun. Bagay na yun. Hindi niya gagawin ang masama. Una-una, nagsinungaling pa siya rito. Pero hindi mapaglalalaan kasi ang Panginoon eh. Yung tao na gustong i-please nito ay maka-Diyos. Tingnan natin, ituloy natin ngayon. Then David took hold of on his clothes and rent them. And likewise all the men that were with him. And they mourned and wept and last fasted until even for Saul and for Jonathan his son, and for the people of the Lord, and for the house of Israel, because they were fallen by the sword.
So, siyempre nung nakita niya na hindi natuwa si David, ano kayang iniisip nitong taong ito? Na-please niya kaya sa kanyang i-report? Hindi. Kasi nag-mourn sila. Ano ba yung nag-mourn sa Tagalog? Nagluksa. Tama po ba? Nagluksa. Tignan nyo. And David said unto the young man that told him, Whence art thou? And he answered, I am a son of a stranger, an Amalekite. And David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the Lord's anointed? Ito, nalaman na niya hindi natuwa si David sa kanya. Pero akala niya matutuwa si David sa kanyang report. Okay. So nagsinungaling na siya, gumawa na siya ng kwento para sa ganun matuwa si David. So yung ginawa niya, hindi niya kasi ginawa para sa Panginoon. So ginawa niya para sa kanyang sariling kasiyahan. Siyempre nga naman, kung halimbawa bibigyan siya ng pabuya, masisiyahan siya. At minsan may mga ganitong pangyayari sa atin. Pero sa halip na pabuya, ano ang binigay sa kanya? Ang sabi rito, sa verse 15, And David called one of the young men and said, Go near and fall upon him. And he smote him that he died. Sa halip na gantimpala, sa halip na para sa kanyang kaluguran, kamatayan ang kanyang natanggap. So kasi iniisip niya para sa kanyang sarili. So ibig sabihin ganyan din kapahamakan ang idudulot sa atin ng mga bagay na ginagawa natin para sa ating sariling kaluguran, hindi sa kaluguran ng ating Panginoon. Kaya pag tayo ay gumawa, isipin natin kung paano ang Diyos ay malulugod sa ating mga ginagawa. Hindi yung sarili natin ang iniisip natin. Not only for our own pleasure, but not also for men's pleasure. Kaya huwag natin gawin ang mga bagay para sa ikalulugod ng tao. So dito makita natin, yung tao yung gusto niya, malugod si David sa kanya, at siya ay bigla ng pabuya, malugod din siya. Dito nga sa 2 Samuel din, chapter 4, verse 5 to 12. Ito naman, dalawa rin na ito. So may mga ginawa sila na akala nila mapiplease nila si David sa kanyang ginawa. Sa kanilang ginawa. Sabi rito sa verse 5, And the son of Rimmon, the Beerothite, Rechab and Bahana, went and came about the heat of the day to the house of Isboset, who lay on a bed at noon. Itong Isboset ay anak ni Saul. Siya ngayon na ang pumalit na hari sa kanya pagkatapos niyang mamatay. At mayroong dalawa ngayon na pumunta upang patayin siya. Okay. So bakit? Kasi meron silang plano. Ang plano nila ay ibigay itong si Isboset kay David na naman. Ayan na naman, gusto nila ma-please si David. Tingnan nyo rito. And they come hither and the pits of the house as though they would have fits with. And they smote him under the fifth rib, and Rechab and Baanab his brother escaped. For when they came into the house, he lay on his bed and his bedchamber, and they smote him and slew him and beheaded him, and took his head and got them away through the plain all night. Ginawa nila, pinatay nila yung hari, pinutol nila yung ulo at dala-dala nila. Ito ngayon, pag nakita ni David ito, matutuwa siya. Kasi patay na itong kaaway niya. Ayan na naman. Okay. So, yun yung kanilang plano o yun yung kanilang, ano ba ito? Tawag dito? Motibo kung bakit pinatay nila itong hari. Para ma-please si David at makakuha sila ng gantimpala kay David. Simple lang naman yan eh. Tingnan nyo ah. So when they came into the house, sa 8, and when they brought the head of Isboset unto David to Hebron, and said to the king, Behold the head of Isboset, the son of Saul, thine enemy. Wow, ito na yung uro ng anak ni Saul, yung kaaway mo. O siyempre nga naman kung halimbawa may kaaway tayo, at mayroong mag-report sa atin na namatay na yung kaaway natin, ano kayo mararamdaman natin? Siyempre masaya tayo kasi patay na yung kaaway natin. Kaso si David, hindi niya tinuturing na kaaway ito.
So mali talaga yung kanilang ginawa. Okay. So kasi ginagawa nila, hindi para sa purihan ng ating Panginoon o ikalulugod ng ating Panginoon. Kung tayo ay gagawa para sa ikalulugod ng ating Panginoon, hindi tayo gagawa ng masama. Tama po ba? Kasi kailanman hindi matutuwa ang Diyos sa ginagawa nating masama. Natin. Behold the head of Isboset, sabi rito. The son of Saul, thine enemy, which sought thy life. And the Lord hath avenged my Lord the king this day of Saul and of his seed. Ayan na, ipaghiganti na namin kayo. Kasi namatay na yung kaaway nyo. Wow, sino nga bang hindi matutuwa? Okay, pero tingnan natin. And David answered Rechab and Bahanah his brother, the sons of Rimmon, the Beerothite, and said unto them, As the Lord liveth, who hath redeemed my soul out of all adversities. Kita nyo si David. Si David, lahat ng kanyang binagawa para sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, As the Lord liveth, who redeemed my soul out of all adversities. Sino ang nagliligtas kay David sa lahat ng kanyang mga panganib na sinusuungan? Hindi ang tao, nare-recognize niya ang Panginoon. Ganyan si David. Pero itong mga kausap niya, iba eh. Kasi ginagawa nila ang isang bagay para sa kanilang sariling kaluguran at sa kaluguran ng tao, hindi sa kaluguran ng Diyos. At ituloy natin itong sinabi ni David sa kanila. As the Lord liveth, who hath redeemed my soul out of all adversity, when one told me, saying, Behold, Saul is dead, thinking to have brought good tidings, I hold of him and slew him in Siklag, so that I would have given him a reward for these tidings. Kita nyo, alam talaga ni David yung intensyon nila. Okay? Una-una, hindi nila ginawa yun para sa kapurihan ng Panginoon. Ginawa nila para sa sarili ng kapurihan at sa kapurihan ng tao. Kaya sabi ni David, kung may mag-report sa akin, akala nila bibigyan ko ng reward. Hindi, kundi pinatay ko pa. Kaya sabi niya, now, sa verse 11, sabi, how much more when wicked men, yung mga nagsasabing ipinaghiganti nila si David, itong si David na sinasabing ipinaghiganti siya, sabi niya, doon sa nagsasabi na yun, wicked men, ang tawag niya sa kanila. Talagang masama yung kanilang ginawa. Kasi hindi nila ginawa para sa Panginoon. Sabi rito, when wicked men have slain a righteous person in his own house, upon his bed. So yung pinatay nila, righteous. Bakit? Wala naman siyang ginawa na masama. Shall I not therefore now require his blood of your head, take you away from the earth? And David commanded his young men, and they slew them, and cut off their hands and their feet, and hung them up over the pool in Hebron. But they took the head of Isboset and buried it on the sepulchre of Abner in Hebron. Kaya nga po, kung mayroon man tayong gagawin, gawin po natin para sa kaluguran ng Diyos, hindi yung ikalulugod natin, hindi yung ikalulugod ng ibang tao. Not for men's pleasure, not for our own pleasure, not for earthly master's pleasure. Kagaya niyan sa mga trabaho natin, nagtatrabaho tayo, hindi dapat natin ginagawa yung mga gawain sa trabaho para sa kailulugod ng inyong boss sa kumpanya na pinagtatrabahuan nyo. Kundi gawin nyo yan para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Ako nga, mapalad ako kasi nga wala akong ibang boss kundi ang Panginoon. Wala akong maituturing na talagang human boss. Pero kung meron man, ay gagawin ko pa rin ang mga bagay para sa ating Panginoon, hindi sa human master. Kasi ang nasa isip ko nga, ang pinakamaster talaga ay ang Panginoon. Una-una siya yung naglalang sa akin, siya yung nagligtas sa atin, siya yung nagbigay ng buhay na wala hanggan.
Yung mga earthly master natin, ano bang nagawa nila para sa buhay natin? Yung mga boss sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Alam niyo, habang nakakapagtrabaho kayo, dahil naglilingkod kayo sa kanila, masaya yan sila. Okay. Sige, bigay yung trabaho niyo. Pero pag alam nyo, pag kayo nanghihina na, may mga sakit na, at hindi na masyadong nakakagawa, ano kayong gagawin sa inyo? Ituturing na kayong basahan. Mabuti pa meron tayong Panginoon na pinakamaster. Siya yung ituring natin na pinaglilingkuran at gawin natin ang mga bagay para sa Kanya, sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian, sa Kanyang para sa Kanyang ikalulugod sa atin. So huwag yung master natin ang i-please natin. Di ba sabi nga rito sa ating text, balikan natin yung Colossians. Sa verse 22, dito sa Colossians 3, servants, obey in all things your master according to the flesh. Pati yung mga master according to the flesh, sabi, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. So, i-obey natin sila. Ang sabi riyan, yung mga masters natin dito, pero hindi sa piniplease natin sila, kundi ang Panginoon ang ipiplease natin. Yan. Hindi yung kaya ako ginagawa kasi sinabi ng boss ko eh. Kundi kaya ako ginagawa ito kasi gusto ko malugod ang Panginoon sa akin. So ganun po dapat ang ating attitude pag tayo ay nagtatrabaho bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon na itinuturing na servant. Do things for God's pleasure. Do things giving God the priority. And third, basic principle of doing things heartily for the Lord is do things for God's glory. Fearing God. Ang sabi roon, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sabi roon, whether you eat or drink, and whatsoever you do it all for the glory of God. Para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kanina, ikalulugod. Ngayon naman, ikaluluwalhati. So, paano ba yung ikaluluwalhati ng ating Panginoon? Unang-una, ginagawa natin yung mga bagay na ang Diyos ang nare-recognize. Hindi yung sa atin. Okay. So, madalas sa mga trabaho minsan, nagbibigay sila ng recognition sa mga empleyado nila eh. Kaya yung empleyado naman, nagsusumikap kasi gusto niya makatanggap ng recognition. Pero dapat tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat nakatuon doon sa recognition na ibibigay sa atin. Kasi alam natin na kung anuman ang kakayahan meron tayo, anuman ang karunungan na meron tayo, anuman ang kalakasan meron tayo, yan lahat ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga, kung meron mas marirecognize sa lahat ng ginagawa natin, hindi dapat tayo, kundi ang ating Panginoon. Right. Tingnan nga natin dito sa Genesis chapter 41. Ito pa nung nanaginip si Pero na hindi po mai-interpret ng mga pantas doon sa Egypt. Sa Egypt po nangyari ito. Ngayon, may nakapagsabi na kay Pero na merong isang preso na nakakapag-interpret ng mga panaginip. At yung panaginip nila, na-interpret nga ni David, ay ni Joseph. At yun po yung nangyari. Ibig sabihin, ayon sa interpretation ni David, ay ni Joseph. At dito ngayon, nung pinatawag nga si Joseph, nung hari ni Pero, ito po yung naging conversation nila sa 41 o chapter 41:15 and 16.
Sabi rito sa 15, and Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it. Nabalitaan ko, may nagsabi sa akin na ikaw daw ay nakakapag-interpret ng panaginip. Pero tingnan nyo, ayan, binigyan nga siya, meron siya kakayahan mag-interpret. Pero anong sabi ni Joseph dito? And Joseph answered Pharaoh saying, it is not in me. Sabi, hindi po sa akin. Talagang si Joseph, ayaw niya na siya yung nare-recognize. Kasi alam niya, hindi naman sa kanya nang galing yun. Kakayahan na mag-interpret. Minsan, pati Kristiyano, hindi nila magawa ito, na ibigay ang recognition doon sa nagbibigay, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Marami dyan. Iti mga pastor katulad ko hindi sa sinisiraan ko ang mga pastor. Pero totoong nangyayari yan. May mga pastor din na hindi ma-recognize ang Panginoon, kundi yung kanilang kakayahan. Kasi merong kakayahan at inaari na yung kakayahan nila at hindi nila nire-recognize na nanggaling sa ating Panginoon. Sabi rito, it is not in me, God shall give Pharaoh an answer of peace. Ang Diyos, ang sabi ni Joseph, magbibigay ng kasagutan. Ano man yung panaginip niya, ang Diyos. So para bagang si Joseph ay spokesman lang ng Panginoon. Siya yung instrumento lang ng ating Panginoon para ma-interpret kung ano yung dream ni Pharaoh. So, andito na talagang ang Diyos ang nare-recognize sa mga ginagawa natin dapat. Okay, hindi yung nakagawa tayo, pinuri na tayo, pumapalakpak na rin yung tainga natin kasi pinupuri tayo, nire-recognize tayo. At madalas alam niyo yan, nangyayari, nasasabi ko rito, dapat hindi natin tinatanggap anuman recognition sa mga ginagawa natin. Kasi ginagawa natin yan sa Panginoon. At anumang ginagawa natin sa Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kakayahan upang magawa ang mga bagay na ito. Si Brother Ronald na nagugupit, o may mga nagugupitan siya araw-araw, umaabot ng 30. Okay. So sabi niya, ang Diyos ang nagdadala. Tama, kasi wala naman siya kakayahan upang mag-imbita ng tao na magpagupit sa kanya. Tama po ba? O at ang Diyos nagbibigay talaga sa kanya. Pero dapat na talagang sa lahat ng ating ginagawa, andoon na-recognize ang Panginoon. Hindi dahil tayo. Kaya maraming nagpapagupit sa akin kasi napakagaling kong maggupit. Hinuri na ang sarili. Itinaas na ang sarili. Wala na ang Panginoon na nagbibigay ng kakayahan, karunungan at kaalaman. Mahirap yun. Hindi na ibibigay ang glory sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ganong bagay. So do things for God's glory. For God to be recognized. Secondly, for God to be known. Dapat ang Diyos ang nakikilala. Dapat ang Diyos ang napapahayag. Dapat ang Diyos ang nagiging tanyag kung meron man tayong nagagawa. Ay, may mga gumagawa ngayon na nagpapakilala sila ay mga church, religious organization. Halimbawa yung magpapagaling, miracle. Sino ang nagiging sikat? Sino ang nagiging tanyag? Ang Panginoon kaya? O itong mga gumagawa ng sinasabing miracle? Hindi ang Panginoon kundi sila at yung kanilang samahan.
Halimbawa, Jesus Miracle Crusade. Yun po yung nakikilala. Yung leader din ng Jesus Miracle Crusade. Sino na yun? Patay na yun? Ha? Si Almeida? Tama ba yun? Ha? Sino sa Jesus Miracle Crusade? Si Almeida yun eh. Alam ko eh. O Will de Almeida. Ewan ko kung patay na ba yun. Buhay pa? So wala na yatang naniniwala sa kanya ngayon eh. Kaya wala na rin. Bagsak na, hindi na nakikilala. Hindi na nababalitaan. Dati gumawa pa yan ng alingas-ngas eh. Nagpa-capture sa mga Abu Sayyaf. Ano kaya, bakit kailangan magpa-capture sa Abu Sayyaf? Ayan. Gumawa lang ng balita para mapag-usapan siya. Okay, so tapos, ayan, nagbigay kunwari ng mga tulong sa mga Abu Sayyaf. Okay. So, alam nyo, tayo bilang mga mananampalataya, tinuturo ng banal na kasulatan kung sino man ang dapat magiging sikat. Hindi po tayo. Ano man mga talento meron tayo. Ano man mga ability meron tayo. Isipin natin lahat yan ay nanggaling sa ating Panginoon. Ipinagkatiwala lang sa atin yan. At naway magamit yung mga kakayahan na yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na ibig sabihin, kung meron man tayong magawa sa mga abilidad na yan, sa mga talento na yan, nawa ang Diyos ang nakikilala, hindi tayo. Kasi tingnan nyo yung mga talentadong mga tao. Bagamat hindi kasi sila naman mananampalataya, siyempre sino ang nakikilala? Sila, at hindi yung nagbigay sa kanila ng talento. Alam naman natin, wala naman ibang paggagalingan ng talento. Bagamat ang diablo pwede rin magbigay. Walang problema doon. Pero talaga yung pinakatalento sa Panginoon yan. Okay, tingnan nyo. Dito po sa Genesis. Daniel. Dito naman. Chapter 2, verse 25 to 28. Itong si Daniel. Nandoon din siya sa lugar na kung saan siya ay stranger. Lugar na kung saan hindi nakikilala ang Panginoon. Bilang isang mananampalataya, tungkulin niya na ipahayag ang Panginoon sa lugar na kung saan siya naroroon. Ganon din naman tayo. Saan man tayo mapunta, naway ipahayag po natin ang Panginoon. Siya po yung dapat makilala, hindi po tayo. So dito ngayon sa Daniel, panaginip na naman ito ng isang hari, Haring Nebukadnesar, isang makapangyarihan na hari na hindi kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Panaginip siya at walang makapag-interpret sa mga pantas sa kanyang bansa, doon sa kanyang panaginip. At dahil walang makapag-interpret, sabi niya, papatayin ko na lang lahat kayo kung walang makapag-interpret sa inyo. Hindi rin masabi kung ano yung panaginip niya kasi nakalimutan niya yung kanyang panaginip. Ay sabi ng mga pantas, paano namin i-interpret yung panaginip mo na hindi nga namin alam eh? Wala kami kakayahan upang alamin yung iyong panaginip. Kayo nga mismo na nakalimutan nyo na. Kami pa kaya? Kaya pag nananaginip ba kayo, naalala nyo yung mga panaginip nyo? Minsan, pero kalaunan, nalilimutan din. Ayan, meron yung panaginip mo na nagtatagal din ng 1 araw, 2 araw. Pero, kalipas ng mga ilang araw pa, nawawala na. Bakit kaya? Kasi hindi talaga totoong nangyari. Kaya ganon. So ito ngayon, pinipilit niya yung mga pantas na ipaliwanag sa kanya, ipahayag kung ano yung panaginip niya kasi nakalimutan na niya at kung ano ang interpretation. Hanggang sa wala nga. At nung pupuntahan na sila Daniel para patayin din, sabi niya, bakit naman ganyan si ang hari? Bakit nagmamadali siya? Okay, sabi niya sa kanya, papaliwanag namin sa kanya. Okay, ito ngayon sa 25 to 28. Sabi rito, then Arioch brought in David before the king in haste. Nagmamadali ha? And said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah that will make known unto the king the interpretation. The king answered and said to Daniel,
whose name was Belshazzar, art thou able to make known unto me the dream which I have seen and the interpretation thereof? Tingnan nyo ha, tinatanong ni Nebuchadnezzar, magagawa mo bang i-interpret yung iyong panaginip? O ipahayag sa akin kung ano yung panaginip na nakalimutan ko na at kung ano ang interpretation. Ano ang sagot ni Daniel dito? Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magician, the soothsayers show unto the king. There is a God in heaven that revealeth secrets and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the vision of thy head upon thy bed are this. Hindi niya sinabi, kung hindi niya ma-interpret ko yan. Pero hindi. Sabi niya, merong Diyos. Itong si Nebuchadnezzar, hindi niya alam na merong Diyos. Ang Diyos na kinikilala niya yung kanyang sarili. Pinahayag ni David sa kanya, merong Diyos na magbibigay sa iyo ng interpretation. Magre-reveal sa iyo ng sikreto. Yun nga yung kanyang panaginip na hindi na niya malalaman. At tayo bilang mga Kristiyano, dapat ganun po. Sa lahat ng pagkakataon, ibigay po natin ang glory sa Panginoon. Siya po yung dapat makilala. Siya po yung dapat tanyag. Ano man mga gifts na meron tayo, ano man mga kakayahan meron tayo, o talents meron tayo. Isipin natin hindi sa atin yan. Kasi kung isipin natin sa atin talaga mismo yan, aarihin natin ang glory, nanasahin natin na tayo ay maging sikat. Pero kung ang Diyos ang iniisip natin, pinanggalingan yan. Ano man ang magawa natin, ano man ang accomplishment natin, bunga ng mga gifts, bunga ng mga talents, o ng mga kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lagi ang Diyos ang nare-recognize. Lagi ang Diyos ang nakikilala, naging tanyag. Hindi kailanman dapat nagiging tanyag ang servant. Dapat ang magiging tanyag yung master natin. Yan ay ang ating Panginoon. Ang servant ay servant. Pero magpasalamat tayo, ano man ang mga binigay sa atin ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Gamitin natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Siya yung maging sikat, maging tanyag. So for God to be recognized, for God to be known, and for God to be magnified. Yan din. Yan po yung for the glory of God. Na ang Diyos dapat ang namamagnify. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa ginawa ni Daniel dito. Na ipinakilala niya ang Diyos. Ano yung kalaunan? Hindi si Daniel ang na-magnified, kundi ang Panginoon. Dito sa Daniel 2, verse 46 and 47. Anong sabi niya rito? Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said of a truth, it is your God. It's a God of gods. So first time sa buhay ni Nebuchadnezzar na kinilala niya ang Diyos at minagnify niya. God of gods. Yan po ang kanya rito. And Lord of kings. And a revealer of secrets. Saying, thou couldst reveal this secret. Then the king made Daniel a great man. Okay. So, yun po. Dito rin po sa chapter 4. Verse 34 to 37. Kasi hindi pa lubos na sumampalataya si Nebuchadnezzar sa Panginoon pagkatapos nitong mga nangyaring ito. So nanaginip ulit siya ng isang panaginip na si Daniel lang din ang nakapag-interpret. Okay? Pero yan ay hindi para sa kabutihan mismo ni Nebuchadnezzar.
kundi kung anong mangyari sa kanya kung hindi siya magpakumbaba sa ating Panginoon. Tingnan niyo pagkatapos nga ng lahat ng yon, dito po sa 4:34 to 37, ang sabi nga rito, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes into heaven. And mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. So winarningan na siya ng Panginoon na maalis siya sa pagiging hari for 6 years, na siya ay mamumuhay bilang isang hayop. Kung hindi siya magpapakumbaba. Pero hindi nagawa ni Nebuchadnezzar na magpakumbaba. Kaya nangyari sa kanya yon. 7 years na wala siyang paging hari. Namuhay siya bilang beast. Ang sabi ng banal na kasulatan o halimaw. Kumaba yung kanyang buhok, mga kuko niya. Kumain siya ng damo. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. But after 7 years, ibinalik ng Panginoon kanyang katinuan. At sa pagbabalik ng Panginoon sa kanyang katinuan, nabalik din siya sa kanyang trono. Ito ngayon yung kanyang pahayag. Hindi si Daniel, kundi ang Panginoon. Ang kanyang minagnify. Sabi nga rito sa, ituloy natin, 34 to 37. Sabi niya rito, I praise and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Hindi ba pagmamagnify yan sa ating Panginoon? Kinikilala na niya na itong trono ng Panginoon, yung kanyang paghahari ay from generation to generation, walang katapusan. And all of the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and do it according to his will, and the army of heaven, among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? Kinilala rin niya yung pagiging sovereign ng ating Panginoon sa sanlibutan na ito. Okay? Kung bakit sovereign ngayon sinasabi, walang makapigil. Walang makapag-question. Ni wala rin makapagdemanda, walang makapagparusat sa Panginoon kung ano man yung mga gagawin niya. Gagawin niya kung anong gusto niya. That is the sovereign God. Na minsan hindi kinikilala ng iba yan, ng mga theologian. Powerful lang daw, pero hindi sovereign. Okay. Paano sasabihin hindi sovereign? Hindi walang makapagdemanda sa kanya. Halimbawa, may mga bagyo at maraming mga nasalanta, may mga namatay, kagaya sa Ikluban. Noong panahon ng anong bagyo yun? Yolanda. Sabi natin, act of God. Meron bang nagdemanda sa Panginoon? Meron bang question sa ating Panginoon? May Baptist church pa doon na kung saan yung mga members nung nandoon na malakas yung hangin, nagpuntahan sa church kasi yun yung iniisip nilang sanctuary. Pero lahat naman sila namatay dahil nalunod sila, nga puno rin ng tubig yung church nga kung saan sila nagtipon-tipon. Meron ba nagsampa ng demanda sa Panginoon? Wala. Why? Because God is sovereign God. Kaya nga yung pahayag ni Nebuchadnezzar dito ay totohanan. Sabi rito, and all the, sa 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it according to his will, and the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? So, andito po sa kung ginagawa natin ang mga bagay ng buong puso para sa Panginoon, God is glorified. And doon, siya po ay nare-recognize, siya po ay nagiging tanyag, nakikilala, at siya po yung namamagnify. Dito pa, another example, sa Daniel din, chapter 6, 25 to 27. Pinagbintangan siya, o ano-anong mga pagbibintang ginawa, gumawa ng batas, yung mga kasamahan niyang mga presidentes, mga princesses, na huwag
na yung batas na yon, kung sino man ang mananalangin sa kanyang Diyos within 30 days, ay dadalhin doon sa den of the lions. Alam nila si Daniel, laging nananalangin yan. So gumawa sila ng batas ayon doon, doon para suwayan ni Daniel, ilagay siya sa den of the lions. Yun yung hari, pinirmahan niya yun, not knowing kung ano man yung deceitful na gusto ng mga princesses na ito. Gusto pala nila pahamak si Daniel. Pero nangyari, nailubog nga o nadala nga si Daniel sa den of the lion, pero iniligtas siya ng ating Panginoon. So pagkatapos nga noon, ano ang sabi ng hari? Sabi rito sa 25 to 27. Then King Darius wrote unto all the people, nation, and languages that dwell on the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble in fear before the God of Daniel. Hindi si Daniel ang inuutos, ay ang iniutos na sambahin nila, na kanilang katakutan. Siya yung nailigtas sa den of the lions, kundi ang Diyos na nagligtas kay Daniel. Kasi si Daniel, ipinakilala niya ang kanyang Diyos sa hari. At itong hari ngayon, pagkatapos nakita niya kung anong nangyaring pagliligtas kay Daniel, ay sinabi niya, nagkaroon siya ng decree ngayon. Ayan nga, that all men must tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, as steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Wow. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth. Who hath delivered Daniel from the power of the lions? Wow. Ang ganda kung ganyan po yung nangyayari sa buhay natin, na sa lahat ng ginagawa natin, Diyos ang nare-recognize, hindi tayo. Diyos ang nagiging sikat, hindi tayo. Ang Diyos ang namamagnified, hindi po tayo. Tayo ay mananatili na lingkod ng ating Panginoon. Hindi pa nga lingkod eh. Ang tawag dyan sa kwantasis, hindi, alipin. Yan. Ano ba yung alipin sa Tagalog? Ay sa English? Slave. Kasi yan din po yung tinuturo ng banal na kasulatan. We are a slave. And slave ay wala pong karapatan maging tanyag. Ang slave, wala pong karapatan maging ma-recognize. Ang slave, wala pong karapatan ma-magnify. Kundi ang master lamang. And our master is none other than God. So whatever we do it always for the Lord our God. Yan po yung ating tandaan. Never think for our own good. Sa lahat ng ating ginagawa, huwag nating isipin yung ikabubuti natin. Isipin natin ang Panginoon na nagbibigay ng kabutihan sa atin. Ang Panginoon na mabuti. Ang Panginoon na wala nang inisip kundi yung para sa kabutihan natin. Yan lang isipin natin. Huwag na natin isipin yung kabutihan natin sa ating paggawa. Ang Diyos na bahala doon. Never think of our own welfare. Huwag din nating isipin yung sarili nating kapakanan. Ang naglilingkod sa Diyos, hindi niya iniisip yan. Ang iniisip niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kasi ang Diyos naman ang nag-iisip sa ating kapakanan. Ayan po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Siya ang bahala sa ating kapakanan. And always think what we can render to the Lord. Ayan dapat. Isipin natin, ano ba ang magagawa ko para sa Panginoon? Ano ba ang maipaglilingkod ko para sa ating Panginoon? Nawayan lang isipin natin. Never think of ourselves. So tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Thank you for watching the preaching. Do it heartily for the Lord. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.